pong si Estrada at Villanueva, payag na daw po na buksan ang kanilang mga bank accounts. Yan po yung sabi dito mga kababayan sa News 5 Everywhere. I-play na po natin. Jingo Estrada at Joel Villanueva na buksan. Payag daw sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva na buksan ang kanilang bank accounts sa gitna ng pagkakadawit nila sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita. Ang tanong mga kababayan dyan, may basis pa ba? May basis pa ba yung pagpayag nila na tingnan at buksan yung kanilang mga bank account? Kung ang sinasabi ng mga diskaya, mga kababayan, especially kung paano sila magbigay ng pera, kung paano sila sulit ng pera do sa mga kongresista nakasabwat ay true cash, sa tingin nyo makikita pa yan sa mga bank account nila? Paano kung ganun din ang ginawa, mga kababayan, doon sa mga isiniwalat ni Bryce Hernandez na kung saan ang paraan ng pagbibigay nila ng pera doon sa mga politiko true cash, hindi dumadaan sa mga remittance o mga bank account. Sa tingin nyo, paano makikita yan sa mga bank account ng mga yan? So para sa akin, wala nang basis yan. Balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano pang sinabi ng dalawang senador? Yes, Jiggy, handa nga raw sila Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na harapin ang anumang investigasyon na may kinalaman sa flood control scandal. At handa rin daw ang dalawang senador na pumirma ng bank secrecy waiver. Ano ibig sabihin yan? Na pwedeng buksan yung kanilang mga bank accounts at makita yung cash flow para magkaalaman na raw ba talaga kung nagkakaroon nga ba sila ng kickback o wala. Samantala, yung kampo O tama ito sinasabi dito ni Liwan 0277. Di naman dumaan sa bank account, abutan na lang. Kaya nga po kaya paano makikita sa bank account yan? Senator Joel Villanueva naghahanda na at nangangalap na ng mga ebidensya para makabuo raw ng isang airtight case na isasampa laban kay dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez. Narito ang bahagi ng pahayag nila Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Pakinggan natin, Jiggy. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, Ay sabi dito, bakit naman pagkakamalan si Jake Nadidi solid loyalist yan at sumusuporta tayo sa panawagan ng Pangulo, walang kamag-anak sa usapin ng korupsyon. Tama. Kasi sa totoo lang mga kababayan na sinusuportahan natin dito, si PBBM, presidente. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, pag dumating man yung araw na medyo mahirap na yung sitwasyon, sino pipiliin nyo? Presidente o yung isinisigaw nyo ngayon? Siyempre, doon tayo sa presidente. Siya nga naglakas ng loob na magsiwalat ng lahat ng mga bagay na ito Kaya nga mayroong investigasyon patungkol sa flood control kasi pinangunahan niya ng presidente. ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. We have been consistent ever since. In fact, we have a bill for government officials na dapat naka-waive yun. I was just elected as Committee on Banks Chair. I'm open ever since. Kung tutuusin, magandang development yan, Mean, pero kung pagbabasihan yung sentimento ng mga mamamayan online, hindi sila naniniwala na kumbaga may kapupuntahan to kahit papabuksan yung kanilang mga bank accounts. Totoo. Dahil yun, nandun sa mga comments nila, kanilang mga aligasyon. Sa ibang balita, Mean, nagkatensyon sa plenaryo kahapon partikular sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Senator De La Rosa. Ano ang kinahinatnan nito? Jiggy, nag-ugat yan nung kinwestiyon ni Senator Bato de la Rosa si Senate President Tito Soto dun sa pagpapalipat-lipat ng detention facility nito nga ni Engineer Bryce Hernandez na wala naman daw approval ng mga senador o ng plenaryo. Tandaan natin, backtrack tayo ng konti, Jiggy ha. Unang na-contempt si Bryce Hernandez sa Senado noong nakaraang linggo matapos hindi paniwalaan ng mga senador yung kanyang testimonya sa Blue Ribbon. So, under custody siya dapat. Wait lang, sabi dito ni Noel Babas, dito sa Isabela, lahat ng college government student sa distrito ni ni Consular o Scholar ni Congressman Boji D. Scholar.
scholar ni Congressman Bogie D. Anyway, tuloy pa natin. Dapat ng Senado at doon siya na-detain sa detention facility ng Senate. Pero kinabukasan, nang humarap siya sa pagdinig ng Kamara, sinasabi niyang ayaw niyang bumalik ng Senado dahil natatakot siya sa kanyang kaligtasan. So nakiusap si Speaker Romualdez kung pwedeng manatili siya sa Kamara, pero ang napagkasunduan nila ni Senate President Tito Soto ay sa PNP Custodial Center sila. Umalma yung minorya dyan. O kayo ba? Naniniwala ba kayo mga kababayan na may basis pa rin kung ipapakita nila yung mga bank account nila? Kasi para sa akin, wala nang basis yan. Kasi nga, kung matatandaan nyo yung binabanggit ng mga kontraktor, paano ba sila nagre-remit? Diba through cash? Para walang ebidensya? Kasi hindi sila gumagamit ng mga remittance o mga bank account na yan. Kasi pag gumamit sila nun, makikita yung ebidensya eh. Eh kung through cash mga kababayan, tapos ilalagay na lang sa vault, eh di tapos na. Kaya nga wala nang basis yan eh. So dinala naman si Bryce sa Pasay City Jail. And then kahapon, binalik na naman siya sa Senado. So yun yung inaalmahan ng mga taga-minorya na bakit pa ba lipat-lipat siya ng detention facility na hindi inaagrihan ng mga senador. At may ilang mga trolls na nagsasabi na parang tuta daw yata ni Speaker Martin Romualdez si Senate President Tito Soto. Bagay na itinanggi ni Senate President Soto. Narito ang bahagi ng pahayag nila Senator Bato de la Rosa at Senate President Tito Soto. Yung pinupost nila doon na ginagawa ka na yung katibatin, sakit sa akin yun, sir. Hindi, if you go down, Lahat ba kayo napanood nyo na ba to? Eto mga kababayan yung inaamo ni Bato de la Rosa si Tito Sen kahapon. Kasi nga na nagalit na sa kanya, napikon sa kanya si Tito Sen kasi idinama yung Eat Bulaga, yung non-time show. everybody goes down. The institution goes down. Pinatuta ko, maniwala. Kaya nga. Kung kaya ko utusan ni Martin, dapat ko, nilabang ko sa inyo, i-retain si Fernandez. Hindi ka ako pumayag. Jiggy, yan na muna ang latest mula sa Senado. Balik sa'yo. Ayan. Mga kababayan, speaking of bank account, kayo ba, naniniwala ba kayo na may kwenta pa kung ipapakita nila sa publiko yung kanilang mga bank account? Kung ang sinasabi ng mga contractor kapag ka nagre-remit sila, true cash para walang ebidensya. So ngayon, bukod pa po dyan, meron po naging interview kanina itong si Senator Joel Villanueva at kumpiyansa daw po. Ayan, kumpiyansa daw po itong si Senator Joel Villanueva at ang kanyang mga abogado na i-airtight ang mga kaso na ihahain nila. Dagdag pa ni Villanueva, suportado siya ng kanyang pamilya at patuloy siyang maninindigan sa katotohanan at pananampalataya. Yan yung sabi dito mga kababayan habang hinaharap daw ang mga aligasyon laban po sa kanya or yung mga paratang laban po sa kanya. So ngayon pakinggan po natin. Sa mga Siguro ito yung kaso na ikakaso nila po laban po dito kay Bryce Hernandez. So ito, pakinggan pa po natin. yung update dun sa mga ginagawa mong para i-counter Our ito? lawyers are talking about it, and nakakatuwa naman kasi lahat puro positive na they are very much confident na airtight yung mga cases that we'll be filing. So we're happy about it. It's just that nilang mahirap talagang yung court of public opinion yung binibira nila. Hindi nila binabanggit yung 2023, ni-raise na natin ito. Tapos 2023 pala. Hindi, tsaka mga kababayan, ganito kasi yan. Hindi porkit nanguna ka na inire-raise mo yung patungkol sa maanumalyang flood control na nanawagan ka, tawag dito, yung ikaw ay malinis na. Nakuha niyo yung pinupunto natin mga kababayan, may iba lang kasi na kunyari nananawagan pero definitely sila yung nasa sa likod pala kung paano kumikickback for the boys, etc. dito sa issue ng maanumalyang flood control. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, di ba napakaingay niya noong 2023. And then may lumabas nga na blind item noong 2024 mga kababayan na buhat daw na nakakuha na ng proyekto yung isang maingay na senador, bigla daw pong natahimik na. So siguro, ang pinapatamaan nun di umano ay ito pong si Senator Joel Villanueva. So ngayon kung titingnan nyo rin mga kababayan, ang sinasabi niya na kumpiyansa naman siya sa kanyang mga ikakaso laban po siguro dito kay Bryce Hernandez. So para sa akin kasi mga kababayan, hindi lahat ng tao na naghahanap naghahanap talaga. Meron tao lang na naghahanap ng
ibabato dun sa mga flood control, hinahanap yung mga flood control sa Bulacan, pero definitely nakita na naman po pala niya yun, nakita na po pala niya yun yung problema, pero sinarili lang nila kasi nga kumikita sila. May mga ganun kasi mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Bigla na lang sasabihin may project ka na hindi mo rin alam, na hindi din alam ng DE, ng RD, ng secretary, and then this guy na nung Sabi dito, Boss Jake, nasaan si Boss Mike? Bakit hindi nagla-live? Ang alam ko, parang nasa nanay ata niya siya, bumisita. dumating dun sa camera, biglang iba na yung sinasabi, di ba? So, nakakagulat lang, but it is what it is. Alam naman natin yung reputasyon din dun sa camera. Pag witness ka, pag hindi nagustuhan yung isasagot mo, iko-content ka. Yung binanggit ni Senator Marcoleta, it's not me who said it. So, yun lang. At tayo naman, very positive tayo na malalagpasan natin itong mga paninira dahil talagang based on lies and hindi mo ma-verify yung mga sinasabi nila. Lalong-lalo na yung photo of another cellphone. Sir, kailan mangyayari itong pag-file ng case? It's not for me to decide, yung lawyers are talking about it. Last na, kumusta yung pamilya mo? Anong sabi dun sa... Well, yung family naman super supportive sa atin. No? Nakakalungkot lang because they don't deserve it. They have to undergo this kind of demolition job just because of me. Yun lang yung pinakamasakit talaga. But we stick to the truth. We stick to our faith in God. Ang Panginoong Jesucristo, pinaka ko sa krus eh. So, yun na lang yung consolation natin. Dinawit na naman si Lord, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang wag sila mapipikon kapag nababalikan sila dito sa mga sinasabi nila. Kasi meron kasi mga kababayan, mga sentimiento na napipikon po sila. In the same time, ang pinapanakot po nila sa mga kababayan Pilipino natin, kakasuhan ang mga kababayan Pilipino natin, especially yung mga vlogger na nagsasalita at kinukontra siya tuwing gagamitin niya yung pangalan ng Diyos. So ngayon, sa akin kasi mga kababayan, kapag ikaw ay nasa pagkakataon na ganyan, na ikaw ay naaakusahan, dapat di mo na ginagamit yung pangalan ng Diyos . Kasi nga, lagi naman natin sinasabi, kung sino yung mas malimit gumamit ng pangalan ng Diyos, siya pa nga yung nagkakasala, mga kababayan. So dito, gamit na gamit masyado naman yung pangalan ng Diyos. Anyway, tuloy pa natin. Anong sabi mo sa kanila, sir? Yung assurance mo sa kanila na... Well, una, hindi sila nag-doubt sa akin ever because you know, my mom, my sister, nung nawala sila, ikaw man, alam mo yun na hindi na ako dapat tutuloy, but I know they wanted me to continue with public service, and the only thing that matters to all members of my family ay yung pangalan namin, na hindi namin gagamitin o dudungisan ang pangalan na pinahiram sa amin ng Diyos. Nako! Diba? Kita nyo mga kababayan, masyado namang gamit na gamit si Lord. Wag naman ganon. Sa akin mga kababayan, wag naman ganon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, separated yung religious sa politics. Ang problema lang kasi kaya naman nahihila yung religious mga kababayan at yung usaping Panginoon kasi nga dinadawit. Sila mismo ang nagdadawit mga kababayan, tapos pag binalikan sila ng taong bayan ang sasabihin nila at panakot nila, kakasuhan nila. Unang-una sila naman yung masyadong gamit na gamit nila yung pangalan ng Diyos. Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo, ayon po kay Senator Joel Villanueva, yung mga kaso po na isasampa nila siguro kay Bryce Hernandez at dun sa iba pa, inihahanda na daw po ng kanyang abogado. So para sa akin mga kababayan, uulitin ko ulit yung sinabi ko kanina, kung sino yung tao na gamit yung Panginoon tuwing nakaharap siya sa panghusga ng marami nating kababayang Pilipino, siya pa yung tao na gumagawa ng kasalanan. Tandaan nyo po lagi yan. Yung tao na nagtatago sa pangalan ng Diyos ay yung tao na mas gumagawa pa ng mabigat at matinding kasalanan. So ngayon, kayo po mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po sa balitang yan.